Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, grabe itong ugali nito ni Cayetano. Ngayon, ang latest mga kabunyog, di ba nung kahapon ba yon? Kahapon yata yung anniversary ng pagkamatay ni nung pagkamatay ni Pinoy. Ay syempre nirerespeto si Pinoy, mga kabunyog, respetado siyempre si Pinoy ng mamamayang Pilipino. Ay yung pamangkin ni Pinoy, si Kiko D, siyempre may statement para sa anniversary ng kanyang tiyo, ng kanyang uncle. Ngayon, binira na naman ni Alan Peter Cayetano, mga kabunyog. Binira ni Alan Peter Cayetano si Kiko D. Ayan o. Yan o, tingnan niyo yan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, yang nasa gitna, yan si Kiko D. Pamangkin yan ni Chris Aquino sa ni Pinoy. Leader yan ng Tindig Pilipinas. Aktibo yan ngayon sa mga paglaban sa korupsyon. Yan si Kiko D. So ngayon, binira na naman ni Cayetano. Yan ang sinabi ni Cayetano, yung nasa kaliwa. Mga kabunyog. Sabi niya, just remember who you are, Kiko. Kino ka eh. Hindi ka Kiko D. Marcos. Don't get instructions from the administration. Ngayon lang yan, mga kabunyog. Statement, reaction yan ni Cayetano sa sinabi ni Kiko D. Si Kiko D, yan yung pamangkin ni Pinoy na napaka-aktibo ngayon sa anti-corruption. Inaakusahan ni Alan Peter Cayetano na si Kiko D ay tumatanggap ng instruction sa Marcos. Yan yung kanyang ini-insinuate dyan. Yan yung ini-insinuate niya dyan sa sinabi niya na yan. Pinapalabas ni Alan Peter Cayetano na si Kiko D ay ang nag-i-instruction sa kanya ay ang Marcos. Pero yung kanyang akusasyon ni Alan Peter ay napaka-irresponsable. Sa totoo lang, na-guest ko na yan si Kiko D dito sa aking programa. Ayaw niya nga ng alliance sa Marcos eh. Hindi, sa totoo lang. Ayaw niya ng alliance sa Marcos. Halimbawa, sa election sa 2028, ang gusto niya magpakandidato ang opposition lang. Ayaw ni Kiko D na maki-alliance sa Marcos. Ko na yan eh. Na-guest ko na yan si Kiko D. Sabi ko, mukha naman Kiko, hindi maganda yung stand mo. Sabi ko sa kanya, dapat magsama-sama yung lahat ng mga anti-Duterte. Pero siya iba. Iba ang stand niya ni Kiko D. Tapos ngayon, ito pang si Alan Peter Cayetano ang nagsasabi na inaakusahan niya si Kiko D na tumatanggap ng instruction sa Marcos. Grabe. Sabi niya just remember who you are, Kiko. Aquino ka eh. Hindi ka Kiko D. Marcos. Don't get instructions from the administration. Sos, yan? Si Kiko D ay hardline na Aquino nga yan eh. Ang alam ko. Kasi napapanood ko ang mga interview sa kanya. Bilang leader ng Tindig Pilipinas, ayaw niya nga ng alyansa sa Marcos. Ayaw niya. Hindi, sa totoo lang. Sabi ko nga, parang hindi yata ako agree sa mga stand ni Kiko D. Kasi ako, ang stand ko, kahit yung administrasyon, pwedeng maka-alliance para lang matalo ang Duterte sa 2028. Si Kiko D, ayaw. Ayaw niya. Tapos ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, ganun ang comment kay Kiko D. Anong klase siya? Hindi pala siya
Nagko-comment siya na hindi niya muna inaalam. Ha? Hindi, sa totoo lang. Ako, kilala ko si Kiko D. Alam ko yung ano niya. Hindi nga ako agree sa ilang stand niya eh. Halimbawa, ang stand niya, dapat ang oposisyon magpatakbo ng kandidato, wag nang makipag-alliance sa administrasyon. Yan yung kanyang ano, stand niya yon. Sabi ko, ang personal stand ko, hindi. Kahit sa administrasyon, pwede tayo makipag-alliance para matalo ang Duterte. Siya hindi. Iba yan, si Kiko D. And yet, itong si Cayetano, nagko-comment kay Kiko D. Aquino ka eh, hindi ka Kiko D. Marcos. Don't get instructions from the administration. Ay, matindi ito mga kabunyog. Kaya hindi na nakapagpigil itong si Lino Cayetano. Sabi niya, "Hay, tama na Alan. Apologies to the Aquino family. Today is not only the death anniversary of Pinoy, but also that of our dad. Perhaps this is a good day for prayer, reflection, and quiet remembrance, for honoring those we have all lost and recommitting ourselves to serving the Filipino people through our actions." Yan binara na ni Lino Cayetano, hindi na nakapagtiis si Lino Cayetano, yung kapatid niya. Ito yung Cayetano na matino. Matino ito kaysa kay Alan, saka kay Pia. Ito yung nag-donate ng kidney niya sa father niya, kay kumpanyero Rene Cayetano. Kaya lang, pagdating sa politika kasi sa Taguig, kontrolado ni Alan Peter sa Kanipia. Tumakbo ito si Alan. Binigyan ng kalaban tumakbo itong si Lino Cayetano doon. Congressman yata. Binigyan ng kalaban ni Alan. Hindi nanalo itong si Lino. Pero ngayon, inappoint ito ni PBBM bilang general manager ng PTV4, yung government TV station. Director kasi ito eh. Director yan sa pelikula. Kaya magaling yan. Anyway, mga kabunyog, ang nakakaano dito, hindi na nakatiis si Lino Cayetano. Sabi niya, "Hay, tama na Alan." Imagine niyo yung ganyang reactions, mga kabunyog. Hay, sabi niya, "Hay, tama na Alan." Kumbaga, grabe na yung frustration nito ng kapatid niyang si Lino. Mabait yan si Lino, pero tingnan niyo yung reaction niya. Aliver ba yun? Prism obliged. Sabi ni Lino Cayetano, "Hay, tama na Alan." Tapos sabay humingi siya ng apology sa pamilya ng Aquino. Talagang grabe na itong si mga kabunyog. Kahit yan, mali, alam ko, sigurado ako, mali ang kuha niya kay Kiko D. Inaakusa niya si Kiko D na Aquino yan eh. Aquino kasi ang mother niyan Aquino. Kapatid ni Chris sa ni Pinoy. Ewan ko kung si Balsiba ang niyan. Sino ba ang mother niyan? Si Balsiba? So ngayon, inaakusa ni Cayetano na itong si Kiko D ay nagpapagamit sa Marcos. So, ang layo. Ang layo. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, may comment pa itong si Cayetano tungkol naman sa TB. Tuberculosis, mga kabunyog. Pati TB, may comment si Cayetano tungkol dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.